So, hi wow life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view, walang iba sa Jomcar. Particularly sa isang or dalawa actually na IG stories ni Carla na masasabi ko, actually, napansin ko na malalim ang hugot and syempre hindi ko maiwasan na mag-connect sa kung anong mga nangyayari ngayon. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rob at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Ngayon, syempre, akala ko satisfied na ang mga Sofer fans. So, ganon. Akala ko satisfied na, masaya na ang lahat dahil napapakilala na ni Kalingap Jomar si Carla na siyang pinaka-inaantay nating lahat. No? Inaabangan natin yan at nangyari na nga. Anyways, nagkakagulo lang naman din ang ibang mga supporters gawa ng bakit nga ba hindi nakapag I love you too si Carla nung bandang huli ng vlog. Nag I love you kasi si Papa Joms tapos si Bibi Carla ay hindi niya nasagot ng I love you to. Para sa akin naman, walang problema. Kasi ang sintro ng vlog ay hindi naman yung pag I love you or I love you to. Ang sintro ng vlog is pagpapakilala kay Carla sa pamilya ni Papa Joms. Excuse me. At syempre, base sa nakikita nating lahat, maganda yung pagtanggap ng pamilya ni Papa Joms kay Carla. Masayang masaya sila. Sobrang welcome si Carla sa pamilya nila. And syempre, masayang-masaya din si Carla sa pagkakataong iyon na talagang sa wakas, 'di ba? Umabot ng 1 taon mahigit bago napakilala si Carla doon sa pamilya niya, napakilala sa mama niya, sa mga kapatid at sa mga titos, ganon. So, isa yun sa mga pinakainabangan at actually, nababash na nga si Papa Joms, nahuhusgahan na nga si Papa Joms dahil medyo natagalan nga ang pagpapakilala. Ngayong nangyari naman na, dapat masaya na. Dapat kontento na. Dapat happy na lang. Pero bakit yung iba ay hindi pa rin masaya? Kasi may kulang. Para kasi sa akin, yung pag I love you to, ginagawa naman nila yan privately, siguro dahil vlog naman yon at para sa akin hindi naman yung sintro ng kanilang hindi naman yun ang sintro ng vlog, so skip nyo na yun. Balato mo na lang yun sa kanila, 'di ba? Ang mahalaga masaya sila, ang mahalaga na ipakilala na, so yun naman yung sintro at yun naman ang pinaka main part ng vlog na yon. Now, mas lalo pang nagkakagulo dahil sa comment ni Ma'am Connie Sanchez at yung isa pang sponsor. Syempre, yung ibang mga fans, hindi nila na-gets. Or nagkakaroon ng misunderstanding between sa comments na yon. Hay nako. Ganyan talaga ang Bibi Carla kapag kasikat. Talagang marami talagang mapapakomment. Yung iba nga lang negative, yung iba nga lang medyo may issue, yung iba naman positive at saka love. Well, good for you guys sa Jomcar ngayon kasi although hindi mawala-wala yung issue, hindi mawala-wala yung bashers, hindi makontento yung mga tao, pero lamang pa din naman ang positive, lamang pa din naman ang masaya. Diba? Well, sa totoo lamang, ang love team kasi, pwedeng magiging totohanan talaga sila or pwedeng hanggang dyan na lang. At yung tayong mga supporters, kinilig tayo dahil sa simpleng magaling lang talaga silang mag-handle or gumanap, diba? Or umacting. Ganon kasi yon. Pero, sa Jomcar, sa naobserbahan ko sa Jomcar, for real talaga sila or for good. Kasi sabi nga ni Papa Joms, masaya sila or masaya si Carla sa piling niya, which is nakikita naman natin yan off-cam, lalo na off-cam. Sa mga off-cam nga, sa off-cam, makikita mo na mas sweet si Carla, mas si Carla, mas showy, mas masaya. Hindi kasi siguro niya iniisip. Kumbaga sa off-cam kasi, kumbaga, wala kang ipakita mo yung kung anong nararamdaman mo kasi syempre wala masyadong manghuhusga pero minsan ay nakukuhanan sila, mapapansin mo na sweet
Napapansin mo, mas sweet si Papa Joms, si Carla. Basta para sa akin ang Jomcar, naniniwala ako na itong dalawa na to, magkakatuluyan to. Or kung hindi man, depende sa panahon, 'di ba? Kasi syempre kahit man gaano kamahal niyo ang isa't isa, may mga problema 'yan eh, may mga pagsubok eh. Depende kung paano nila dalhing dalawa ang mga problemang ito. Ngayon, sabi nga ni Papa Joms, Carla, mas tatagan niyo pa. Mas tatagan nyo pa actually dalawa. Kasi, kayong dalawang sikat eh. Kayong dalawa ngayon ang, talagang laging sinusundan ng mga tao. Maraming CCTV. Maraming human CCTV. Na kunting ganito, ganyan, napapansin, di ba? Kaya, ihanda ang puso at isipan dahil marami talagang makiki-comment, syempre, di ba? At syempre, hindi maiwasan yung may napapansin yung mga manonood. Ako naman, para sa akin, sa comment ni Ma'am Connie at saka yung isang sponsor, walang problema sa akin kasi good thing na as a sponsor, bilang bigating sponsors actually, di ba? Ay open-minded sila, 'di ba? Kumbaga sila, yung bukal sa puso yung pagtulong at pagsuporta nila, magkatuluyan man or hindi. Ganon 'yun. Ganon yung pagkaintindi ko sa comment ni Ma'am Connie at saka yung isa pa. Although yung sa ilalim na comment, yung sinabi na bakit may ambag ka ba? Ganon. Parang medyo off na 'yon, 'di ba? Kasi kahit hindi ka nag-ambag financially, yung panonood mo, yung pagmamarathon mo, yung pag-abang mo sa vlog, malaking bagay na yon. Dahil hindi rin naman mabubuhay ang vlog kapag puro lang kayo sponsors. Ilan labang yung mga sponsors kumpara sa mga solid viewers talaga na talagang nagmamarathon, todo support, ganun ganyan, di ba? Ang mga sponsors, palagay natin, abot ba sila ng 100? O palagay natin, 'di ba? So 100 views lang din 'yun sila kasi o palagay natin nagmamarathon din sila. So at least sa 100 maka 1,000 views sila. So malaking bagay talaga. Dapat i-appreciate natin yung support kahit anong klaseng support 'yan. Sa simpleng panonood, sa simpleng pag-like, sa simpleng pag-share, sa simpleng pagmamarathon, it's all support. Support 'yan. It's also way of supporting Jomcar. So, ngayon, ay siguro si Carla, hindi rin maiwasan na talagang malungkot din siya sa mga naging usap-usapan. Wait lang. Wait. Ang ganda ni Carla dyan, guys. Grabe. Sinave ko talaga to dahil sobrang nagagandahan ako sa kanya dahil yung kilay ang ganda, yung mata, ang tangos ng ilong, ang ganda ng lips. Nakatingin lang siya kay Papa Joms basta nagagandahan ako sa ganyang anggulo ni Carla. Sinave ko talaga yan dahil sobrang nagagandahan talaga ako sa kanya ganyang anggulo. Sobra ang ganda ng mata, ang tangos ng ilong, ang ganda ng kilay. Well, ang ganda naman talaga ng mukha niya. Ang ganda ng lips, no? Anyways, yung araw ng pagpapakilala ni Papa Joms kay Carla, napakaganda ni Carla. Gustong-gusto ko yung outfitan. Gustong-gusto ko yung pormahan niya. Very, alam mo yun, very demure, very classy, very cutesy. Alam mo yun, ang sexy pero hindi kailangan maglabas ng mga bobsikelya, ganon. Pero ang ganda, 'di ba? Yung talagang first impression ng mga titos and titas ni Papa Joms, ang ganda ni Carla. Ang ganda pala ni Carla in person. Ganon talaga. Ang sexy, ang simple pero ang ganda. Ganon yung magiging, yun yung maiiwan ni Carla sa mga mata ng titos and titas o sa pamilya ni Papa Joms. Sa totoo lamang. Anyways, this is it. Ito na yung sinasabi ko, guys. Isa sa mga story ni Carla. One wrong move and everyone judges you. That's true. 'Di ba? Actually, dito talaga sa Sokmed, kahit naman hindi sa Sokmed, kahit makagawa ka ng 10 magandang bagay, isang bagay lang na hindi mo magawa or isang pagkakamali lamang, huhusgahan ka sa pagkakamali na yon at yung iba ay hindi nila kayang tingnan kung anong nagawa mo. Ipipin ka na lang nila sa mga
sa mali mo, ganon. Anyways, I don't know if this is a about sa ano, kasi si Carla, naniniwala ako sa kanya na puro na rin, ano naman to siya, immune na rin sa mga bashers baga. Solid na to pagdating sa mga bashers, hindi na to basta-basta maano, pero syempre hindi maiwasan na masaktan pa rin, maapektuhan pa rin, 'di ba? Nagpakatatag lang talaga. Kailangan magpakatatag, hindi pwedeng manghina ang loob kasi kailangan pag andito sa Sokmed, lalo na kapag sikat ka, talagang kailangan mong lakasan yung loob mo, kailangan mong maging positibo, kailangan mong maging masaya. Ay, iwan, basta ganon. Well, siguro ganon talaga ang buhay. Walang perpektong buhay. Dahil kahit mayaman, may problema. Mahirap, may problema. Sikat, may problema. Hindi sikat, may problema. That's it. Just that, it depends on you on how you deal life with everyday basis, 'di ba? Depende sa iyo kung paano mo solusyonan ang bawat problemang kakaharapin mo sa araw-araw. Ganon lang 'yon. Anyways, dito lang naman sa Sokmed, Baby Carla, syempre, kailangan mong magiging lawakan mo din yung pag-intindi mo sa mga fans mo dahil minsan hindi rin kasi perpekto. Hindi rin kasi perpekto ang mga fans mo at syempre hindi ka rin perpekto. Minsan yung standards nila or may expectations sila galing sa'yo, tapos sometimes hindi mo nagawa, siguro depende, nate-tense or 'di ba? Kumbaga may expectations sila sa mga vlogs, tapos minsan ay wala doon. Ay sila na napa-comment sila ng ganito, ganyan. But anyways, alam ko, naniniwala ako na tuloy pa din naman yung suporta nila diyan. Ganyan talaga. Walang perpekto 'di ba? Dahil ang sinusuportahan natin hindi perpekto, minsan hindi maiwasan makakagawa din tayo ng ganito ganyang comment, 'di ba? Pero basta sa Jomcar, maging matatag kayong dalawa. Hindi lang si Carla, hindi lang si Papa Joms, dapat kayong dalawa, 'di ba? Dapat kayong dalawa. And sana para sa akin ay itong pagmamahala na nakikita, nasaksihan namin sa vlog in real life yun din. In real life sana mas nagmamahalan pa kayo, ganon. 'Di ba? And syempre, sa pinapakita nyo naman on or off cam sa mga nakikita ko, ako lang mismo sa base sa obserbasyon ko, talagang mahal nila yung isa't isa, 'di ba? No matter what, mahal nila yung isa't isa. Pero syempre, sana sa kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kahit anong mangyayari, lagi niyong piliin ang isa't isa, 'di ba? At sige, kailangan yung magiging matatag. Kasi minsan talagang hindi maiwasan, kahit sabihin mo yung VIP sponsors mo yan, mahal na mahal ka niyan, ay syempre hindi rin yan perfecto. Magkakaroon din kayo ng misunderstanding or side comments, basta ganun. Actually, sa ganyang mangyayari, doon mas lalong tumatag yung samahan, 'di ba? Na kahit na hindi perpekto, hindi ka perpekto, pero nanatiling nandyan. Ganon 'yon. Yun yung advantage sa mga hindi pagkakaunawaan, 'di ba? Kahit hindi ka perpekto, kahit hindi ka alam mo 'yon. Pero andyan pa rin yung tao, nakasuporta pa rin sa'yo. Kumbaga, through thick and thin. Ganon. Actually guys, medyo na-bothered ako sa isang niya na to. Kasi sabi nga niya dito guys, payakap, gulong-gulo na ako. So, I don't know what's really going on kay Carla, pero sana tatagan mo pa lalo, 'di ba? Always see the good things, kung ano mang mga problema na nararamdaman mo ngayon, dahil syempre ikaw lang mismong nakakaramdam niyan, 'di ba? Kailangan mong tawagan mo mama mo, kausapin mong mama mo, seek for advices kay Kalinga Prab, Atin Chak, of course. Andyan, maraming taong pwedeng dyan, tumulong sa kung naguguluhan ka na, talk someone. Kausapin mo yung taong sa tingin mo, pinagkakatiwalaan mo. Siyempre, walang iba, yung nanay, or kung meron kang kaibigan, di ba? Para, kahit pa paano mapapagaan nila yung loob mo. Mapapagaan yung nararamdaman mo, di ba? Kasi if it's like,
dahil sa naiipit ka sa mga naging komento ng mga fans. Normal lang yan, Bibi Carla. Kailangan mong anuhin lang talaga yan, intindihin. Kasi always think of sa bawat vlogs, meron talagang positive, negative ang comments ng ibang tao. Pero, good thing and congratulations pa din sa inyong dalawa dahil mas maraming nagmamahal, mas maraming nakakaintindi, mas maraming positive kaysa negative, 'di ba? It's always like that. Kasi laging yung iba laging merong hinahanap, meron silang standards, meron silang expectations, and yet kapag hindi mo 'yun nagawa or hindi nila 'yun napapanood, hindi mo na-meet yung expectations na yun, of course, may sasabihin sila. But then anyways, life must go on. Diba? Ipakita mo sa kanila na hindi, you are perfect imperfect. You know ba? Ganun lang yun. Basta always see the good things and the blessings na kung ano mang meron kayo ngayong dalawa, lalo na si Carla, sa pamilya mo. Yun yung maganda dyan. Kasi ganun talagang buhay, hindi puro happiness, hindi puro kilig, hindi puro saya, hindi porkit sikat, wala nang problema. Actually, pag sikat, maraming kakibat na iisipin yan. All you have to do is just to be like, so, magiging ka lang, positive, and tatagan mo lalo yung loob mo. At naniniwala naman ako kay Carla as of now, nako, sobrang tatag na yan. Matatag na yan, babae na yan. Pero minsan, syempre, bilang isang normal na tao, hindi rin maiwasan na maapektuhan or kung ano mang mga nangyayari, baka may mas malalim pang usapin sa mga GCs. Syempre, siya yung maapektuhan. Pero, syempre, kaya mo yan, Carla. I know you can do it. I know you can handle it. Always seek for, advices from your mama, Ate Jack, Kalinga Prab, of course, kung kailangan mo ng kausap, siguro naman, may mga mapagkakatiwalaan ka naman sa mga Kalingap Angels, so, just talk with them, ganun lang, 'di ba? Kasi, kung sino man yung pinagkakatiwalaan mo, na pwede mong kausapin sa kung anong nararamdaman mo. Is it like, sa studies, sa SOCMED, ay nako. Basta itong kanta na to para sa'yo. Oh, di ba? You are valued, you are worth it, you deserve nothing but the best. Yes, you deserve nothing but the best. So, smile, cheer up, you are loved. 'Di ba? Mahal ka ng marami, kaya yun yung tandaan mo lagi. Although may mga ibang bashers, hayaan mo yung mga bashers. Soon, mamahalin ka din nila. Pero actually, hindi na kailangan, no? Kung hindi nila kaya, hindi mo kailangang ipilit. Thank you so much guys for watching. Bye-bye!